Ang bayan ng Obando ay dati lamang parte ng May Kawayan noon at may luma itong pangalan na Katangalan. Inilalarawan na ito'y may parteng latian at kagubatan na kung saan ay maraming ang mga puno ng tangal na naging mahalagang kasangkapan ng mga residente para sa kanilang pangingisda. Taong 1588 nang ipagkatiwala bilang enkomienda ang Katangalan sa ilalim ng katutubong si Don Felipe Armanlangangwi na kalaunay tinanggal sa pwesto, sinamsam ang ari-arian at ipinatapon sa labas ng bansa dahil sa pakikipagsabuatan para pabagsakin ang kolonyang Espanya. Ginabayan ng mga paring Pransiskano ang lugar na ito kung saan binibisita nila minsan sa isang taon at naitala na meron pa lamang itong 800 na mga residente. Nahiwalay ang pulo sa Katangalan noong mauna itong maging pueblo, taong 1623. Dito, naging bisita na lang nito ang Katangalan. Mahigit isang siglo ang dumaan at ang Katanghalan ay tanghalin na bilang Pueblo de Ovando noong May 14, 1753. Ang Ovando na kalaunay naging Obando, ang pang-apat na komunidad sa sinapupunan ng higanteng May Kawayan Estate na nagmula sa bayan ng Pulo, ang naging bayan din at binigyan ng pangalang halo kay Jose Francisco de Ovando y Solis, ang ika-43rd na Governor General ng Pilipinas sa panahong yon. Ngunit, bago pa man matapos ang termino ni Gobernador General Ovando, ay naganap ang pagpapatayo sa naturang simbahan noong April 29, 1754 na pinangunahan ni Father Manuel Jesus de Olivencia, ang unang kura ng Obando. Ang seremonya sa pagpapatayo sa simbahan ay sinaksihan ng Alkalde Mayor ng Bulacan na si Don Francisco Morales y Mozarabe at ang Ministro Provincial ng San Gregorio sa Pilipinas na pawang mga Pransiskano kasama si Father Alejandro Ferrer. Ibig sabihin, taong 1753 na una nang itinatag ang bayan ng Ovando habang sumunod naman na itinatag ang kanilang parokya noong 1754. Samantala, nabanggit naman ni Fray Felix de Huerta na may ilang kaso ng elephantiasis dito. Isang kondisyon ng pamamaga o paglaki ng parte ng katawan dahil sa parasitikong filarial na ipinapasa ng kagat ng mga lamok. Noong araw, alam mo ba na hirap sila noon sa Obando sa pagkukunan ng malinis na tubig inumin at obligado silang mag-igib sa mga bukal sa may 20 reales ng pulo noon na ngayoy barangay na ng lungsod ng Valenzuela. 3 sunod-sunod na araw ang pagdiriwang ng kapistahan sa Obando taon-taon. Una ay para sa kanilang patron na si San Pascual Bailon. Pangalawa ay kay Mahal na Birhen ng Salambao. At sumunod ay kay Santa Clara ng Assisi na sinasabing may tungkod na mapaghimala para sa mga nahihirapan sa panganganak. Kung kaya, ang pagdalo at pagsasayaw sa bayan ng Obando ay hindi lamang makapagbibigay ng anak sa mag-asawa dahil gagabayan at iingatan ka rin nito sa iyong mga biyahe at magbibigay sa iyo ng biyaya ng kasaganahan. Bagamat palay, mais, tubo at prutas ang kanilang produkto dito noon, ay sinasabi rin na hindi gaanong akma ang ilang portions ng lupain ng Obando para pagtamnan dahil ibang parte nito ay latian at madalas itong